Ang pamagat naman ng aking video ngayon guys, no, tungkol naman sa living by the Spirit or in Tagalog, pamumuhay sa Espiritu, no? Kasi bilang isang Christians, mapapatunayan natin na tayo ay anak ng Diyos kapag tayo ay sinil na ni God ng kanyang Holy Spirit, no? Kapag pinagkalooban na tayo ni God ng Holy Spirit niya, ibig sabihin, inari or kinlaim na tayo ni God bilang anak niya, no? Yan ang palatandaan na tayo ay accepted na ni God, no? Patunayan natin dito sa Romans chapter 8 verse 14. For all who are led by the Spirit of God are children of God, no? Ibig sabihin, lahat nga daw ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, no? Kaya yan ang patunay talaga na ang Holy Spirit ni God ay seal niya para sa mga Christian, no? Para matawag tayo na anak ng Diyos ay kailangan isil tayo nitong Holy Spirit na ito, no? Itong Holy Spirit na to na ipinagkaloob ni God sa mga anak niya, di ba? At saka, ang banal na espiritu na ito ay isang patunay ng aktibong presensya ng Diyos sa buhay ng mga Christians, no? At ang banal na espiritu na ito, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan para mamuhay tayo ng makabagong buhay na may pananampalataya, pagsunod at paglilingkod sa Diyos, no? Ang paglalakad natin sa espiritu ay napakahalagang aspeto sa buhay natin bilang isang Christians dahil nangangahulugan lamang ito ng pamumuhay sa ilalim ng patnubay at presensya ng banal na espiritu, no? At sa pamamagitan ng pamumuhay sa espiritu, iniaayon natin yung ating mga kilos, iniisip at hangarin sa kalooban ng Diyos, no? At ang paglalakad na ito ay makakatulong ito para lumago tayo sa pananampalataya natin at malabanan natin yung tukso na pwedeng dumating sa atin at mamuhay tayo ng buhay na nagpaparangal sa Diyos, no? Alamin natin dito guys, no, kung paano natin malalaman na tayo ay namumuhay under the guidance of the Holy Spirit, no? Number 1 na talaga na signs na tayo ay namuhay na sa Espiritu ay kapag tayo ay nagkaroon na ng pagbabago sa pagkatao natin. Ibig sabihin, malalaman natin na may Holy Spirit na nakatira sa atin kapag tayo ay nagtataglay na ng fruits of the Spirit, no? Ano-ano nga ba ang fruits of the Spirit na to? Basahin natin sa Bible, no? Para maunawaan natin, no? Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Ibig sabihin, kung nagtataglay na kayo nitong pagmamahal or kasiyahan, kapayapaan, mapagpasensya or kabaitan or kabutihan or pagiging matapat or pagiging mahinahon or pagpipigil sa sarili, ibig sabihin kayo ay nagtataglay na ng fruits of the Spirit, no? At ang ibig sabihin lamang nito, may Holy Spirit na nakatira sa inyo kapag may fruits of the Spirit na kayo, no? At saka, kapag kayo may Holy Spirit na nakatira sa inyo, magiging makadiyos na kayo, no? Ibig sabihin, magkaroon na kayo ng malalim na pangunawa tungkol sa identity nyo bilang isang anak ng Diyos at saka magkaroon kayo ng tiwala sa pagmamahal ng Diyos sa inyo, no? At saka higit sa lahat, kapag may Holy Spirit na nakatira sa inyo, magbabago ang mga desires nyo sa buhay, no? Kung dati, ang mga desires nyo ay desires of the flesh, katulad na lang ng mga lust na yan, sexual immorality, drunkenness, sorcery, idolatry, or kung ano pa man yung mga desires of the flesh na yan, kapag kayo may Holy Spirit na nakatira sa inyo, mag-iiba ang desires ninyo. Ang mga desires ninyo ay tungkol na sa mga godly works, no? Katulad na lang ng pagbabasa ng Bible na yan, or pag-aaral ng mga salita ng Diyos na yan, or pagpipray, or pagpipreach ng mga salita ng Diyos, no? Ano na yung mga desires natin, yung mga godly works na, no? Kapag tayo ay may Holy Spirit na nakatira sa atin, dahil nga i-guide tayo ni Holy Spirit para gawin natin yung mga godly works na, no? Pangalawang palatandaan naman na tayo ay namumuhay tayo sa Espiritu, magkaroon tayo ng malalim na kapayapaan at katiyakan, no? Ibig sabihin, magkaroon tayo ng inner peace sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, no? Sa kabila ng mga problema, mga pagsubok at mga hamon sa buhay na hinaharap natin bilang isang Christians, no? Mananatili yung kapayapaan ng isipan natin at mananatili tayong kalmado kapag may Holy Spirit na nakatira sa atin, no? Kasi isa yan sa fruits of the Spirit, yung peace, kaya magkakaroon tayo ng kapayapaan ng isipan kahit na hindi na maganda ang mga nangyayari sa buhay natin, no? At saka, magkaroon tayo ng tiwala tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Lalago yung kamalayan natin tungkol sa pag-ibig at pagtanggap ng Diyos sa atin, no? Kahit na pabago-bago yung emosyon natin, pero magkaroon tayo ng deeper understanding
tungkol sa love ni God sa atin bilang anak niya, no? At saka, pangatlo naman na signs na tayo ay namuhay na tayo under the guidance of the Holy Spirit ay madagdagan ang kamalayan natin tungkol sa presensya ng Diyos, no? Magiging intuitive na tayo, no? Tatalas yung intuition natin. Ibig sabihin, kapag may Holy Spirit na nakatira sa atin, no? Parang nakakabasa ka ng tao, no? Halimbawa, no? May nakakasalamuha ka, parang alam mo kung ano ang totoong intensyon nila. Mababasa mo sila kung sila ay totoong tao or fake ba, no? Kasi dahil yan sa Holy Spirit, no? Parang pinapatalas niya yung intuition mo, no? Para maunawaan mo kung ano yung tunay na motibo ng tao na ito na nakasalamuha mo, or para malaman mo na sila ay mga fake na tao. Parang binibigyan kanya ng awareness, at saka binibigyan kanya ng babala na hindi ka dapat makikipagmingle or hindi ka dapat makikisalamuha sa ganung uri ng tao, no? Nagiging intuitive kayo, no? At saka kapag may Holy Spirit na nakatira sa inyo, para magkaroon kayo ng curiosity about spiritual, no? Kumbaga, madadagdagan yung interest nyo para mag-aral pa kayo about spiritual, no? At saka, magkakaroon kayo ng desires ngayon para kilalanin pa ng husto si God. Alamin kung ano yung mga paraan ng Diyos, no? Ganun ang magiging desires nyo, no? Kapag may Holy Spirit na nakatira sa inyo, no? At saka, magkaroon din tayo ng desires kapag may Holy Spirit na nakatira sa atin. Magkaroon din tayo ng desires para unawain natin kung paano natin marinig ang totoong boses ni God, no? Kasi sa mundong ginagalawan natin, marami tayong boses na pwedeng marinig. Andyan na yung boses ng kapwa natin tao, andyan yung boses ni Satan, andyan yung boses natin, pero ang gusto nating malaman ay maunawaan ay yung marinig natin or ma-recognize natin yung totoong boses ni God, no? At saka, ang iba pang mga signs na tataglayin natin kapag tayo ay namuhay na sa espiritu ay magkaroon tayo ng passion sa mga salita ni God, no? Ibig sabihin, parang makahiligan na natin na magbasa ng mga salita ng Diyos, mag-aral ng mga salita ng Diyos, no? At saka, mag-i-increase yung prayer life natin, no? Katulad sa akin, noon hindi pa ako born again, nagpipray din naman ako, pero sa gabi lang, no, bago ako matulog, no. Pero nung naging born again ako, pagkagising ko sa umaga, bago ako magtrabaho, no, magdadasal muna ako, no. Tapos, bago ako matulog, magdadasal ako. Bago ako kumain, magdadasal ako, no. Tapos, paminsan-minsan, bago ako umalis, nagpipray ako, no. So, yan ang sinasabi na mag-i-increase yung prayer. Yan ang sinasabi na mag-i-increase yung prayer life, no. Kasi nga, tuturuan ka ni Holy Spirit, no, para i-increase mo yung prayer life mo, no. At saka, kapag may Holy Spirit na nakatira sa inyo, no, tuturuan kayo ni Holy Spirit kung paano magmahal sa kapwa nyo, kung paano kayo maglingkod sa kapwa nyo, kung paano kayo maging servant, no. At saka, kapag may Holy Spirit na nakatira sa inyo, tuturuan niya kayo kung paano kayo maging grateful kahit na sa maliliit na bagay na natanggap niyo, no. Or kung paano kayo maging mapagpasalamat sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ninyo, no? Kasi yan ang gusto ni God, no? Yung mapagpasalamat tayo, no? Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Ang gusto ni God, ipagpasalamat natin lahat yan, no? Mapamalaki man yan or mapamaliit, no? At saka kapag may Holy Spirit tayong nakatira, tuturuan tayo ni Holy Spirit para magkaroon tayo ng commitment kay Jesus Christ, no? Kumbaga, tuturuan niya tayo kung paano natin sundin yung mga teachings ni Jesus Christ, kung paano natin alamin kung ano yung mga paraan ni Jesus Christ dati nung nandito pa siya sa mundo, no? Yan ang mga signs na tayo ay namuhay na under the guidance of the Holy Spirit, no? At alamin natin dito, guys, no, kung bakit nga ba mahalaga na namuhay tayo sa Espiritu, no? Number 1 na kahalagahan kung bakit kailangan nating mamuhay sa Espiritu ay ang Holy Spirit na ito ay siya ang gumagabay sa atin sa pananampalataya natin sa Diyos, no? At saka, siya din ang nagbibigay ng karunungan sa atin at discernment kung paano natin i-navigate ang mga hamon natin sa buhay, no? Ang Holy Spirit na to, siya yung gumagabay sa atin o siya yung nagtuturo sa atin, no? Kung paano pa natin palakasin yung pananampalataya natin sa Diyos, at siya rin ang nagbibigay sa atin ng pangunawa o discernment kung paano natin i-navigate yung mga hamon sa buhay natin, at siya rin ang nagtuturo sa atin kung paano tayo tumalino sa pagdedesisyon natin sa buhay, no, kung paano pumili ng tama, no. Yung Holy Spirit ang nagturo sa atin or nag-guide sa atin sa mga bagay na yan, no. At saka pangalawang kahalagahan naman kung bakit kailangan nating mamuhay sa Espiritu ay kailangan natin ng Holy Spirit para lumago tayo at magkaroon tayo ng pagbabago spiritually. Ibig sabihin, ang pamumuhay kasi sa Espiritu ay nagpapadali siya sa personal na pagbabago
na nagpapahintulot sa mga mananampalataya upang lumago tayo sa kabanalan at pagmamahal at pagsunod sa Diyos, no? At nakakatulong din ito para madaig natin ang mga kasalanang nakagawian na natin, no? At magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Diyos, no? Yan ang pangalawang kahalagahan kung bakit kailangan nating mamuhay sa Espiritu, no? At saka pangatlo naman, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para magkaroon tayo ng intimacy or makapalagayang loob natin si God, no? Kasi si Holy Spirit ang nagtuturo sa atin para lumapit tayo sa Diyos, no? Magkaroon tayo ng relationship or connection kay God through prayer, no? Nilalapit tayo ni Holy Spirit sa Diyos, di ba? Yan ang isa sa kahalagahan na kailangan nating mamuhay sa Espiritu, no? At saka pang-apat naman, para magtataglay tayo nitong fruit of the Spirit, tulad nga ng sinabi ko, kapag may Holy Spirit na nakatira sa atin, tataglayin natin yung kanyang fruit, yung fruit of the Spirit na binanggit ko na kanina, no? Ang mga katangiang ito ay sumasailalim sa karakter ng Diyos, no? At nagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual na mamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? At saka, panglima naman ang kahalagahan kung bakit kailangan nating mamuhay sa Espiritu ay para magkaroon tayo ng kalayaan at saka tagumpay, no? Kasi alam naman natin na kapag may Holy Spirit na nakatira sa atin, ginagabayan tayo ni Holy Spirit para magbasa tayo ng Bible para malaman natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, no? Para magkaroon tayo ng kalayaan, hindi na tayo maging alipin sa kasalanan. Kasi kung tayo walang alam sa mga salita ng Diyos, nagpapaniwala na lang tayo sa kasinungalingan na pwedeng ipakalat ng mundong ito. Ibig sabihin, namuhay tayo sa kasalanan, no? Pero kapag tayo alam natin yung mga salita ng Diyos, dahil ginagabayan tayo ng Holy Spirit na magbasa tayo ng Bible at mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos at binibigyan niya tayo ng discernment para maunawaan natin yung binabasa natin. Ibig sabihin, no? Nagkaroon na tayo ng kalayaan, di ba? Maging free na tayo sa bondage of sins, no? Yan ang ibig sabihin na kapag may Holy Spirit na nakatira sa atin ay magkaroon tayo ng kalayaan at saka tagumpay, no? Tapos, pang-anim naman na kahalagahan kung bakit kailangan nating mamuhay sa Espiritu ay para mamuhay tayo ng isang buhay na lumuluwalhati sa Diyos, no? Ibig sabihin kasi, ang paglalakad kasi sa Espiritu Santo ay ito ang nagbibigay daan sa atin ng mga Christians para mamuhay tayo ng isang buhay na nagpapakita ng kaluwalhatian sa Diyos, no? At nagdudulot sa Kanya ng karangalan. Ito ay nagsasangkot sa atin sa pamumuhay ng buhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Hindi lamang sa panlabas na pamumuhay natin, kundi pati na rin sa loob, no? Sa mga kinikilos natin or sa mga iniisip natin o kung ano man yung mga nararamdaman natin, no? Tutulungan tayo ng banal na Espiritu na mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, di ba? Kaya napakahalaga talaga guys na tayo ay namumuhay sa Espiritu, no? Para maranasan natin itong mga binanggit ko na mga bagay dito guys, no? Kasi kapag tayo namumuhay tayo sa Espiritu, isa lang ang ibig sabihin nito, no? Sigurado na ang kaligtasan natin, no? Kapag ganito ang pamumuhay natin, na hinayaan natin na yung banal na Espiritu ng Diyos ang mag-guide sa atin, no? Isa lang ang ibig sabihin nito, no? Sigurado na ang kaligtasan natin, no? Ang nag-aantay sa atin ay yung eternal life, ma-inherit natin yung kingdom ni God, no? Kaya kung kayo hindi pa kayo namumuhay sa Espiritu or hindi pa kayo nagtataglay ng Holy Spirit, no? Kumbaga, hindi pa kayo naging born again, umpisahan nyo na ngayon yung pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan ninyo, guys, no? Humingi na kayo ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan ninyong nagawa, guys, no? Para ipagkaloob na ni God sa inyo yung kanyang Holy Spirit bilang regalo niya sa inyo kapag kayo ay nagiging anak na niya, di ba? Kapag kayo ay accepted na ni God, at magiging anak na kayo ng Diyos, pagkakalooban din niya kayo ng Holy Spirit, no? Para matiyak nyo rin ang kaligtasan nyo balang araw, no? Yun naman ang mahalaga, guys, no? Yung magkaroon ang bawat isa sa atin ng kaligtasan, no? Napakasarap isipin na balang araw kapag nawala tayo sa mundong ito, no? Sigurado na ang punta natin doon sa kaharian ng Diyos. Sigurado na ang kaligtasan natin, no? Mamumuhay na tayo ng masayang buhay doon, no? Na wala nang, hindi na tayo makakaranas pa ng paghihirap kapag doon sa kaharian ng Diyos ang punta natin, no? Kaya sana ma-realize yan ng lahat, guys, no? So, hanggang dito na lang yung aking video, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!